Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning. Thank God it's Friday, May 16, 2025. Sa aton mga kauturan, may balik sa regular naton ng mga transaksyon subong adlaw sa Biyernes. Nagapabilin nga mapaang ang tiyempo diri sa aton siniya nga palibot sa syudad sa Iloilo. Aga pa, alas 8 pa lang, alas 7. Ito nakaginot aton siniya nga nabatyagan nga temperatura diri sa may syudad sa Iloilo. So, salamat kay kahapon do or kagabi nagtupa ang ulan sa pila ka mga banwa diri sa probinsya. Blessing gid sa aton sini nga mga mangunguma nagakinahanglan sang tubig sa ila sinitag sa ka mga talamnan. After elections dito pa na. Daw balik na sa real world ang aton sini nga mga kauturan Makuntagin sang tunay. daw kadasig lang sa aton sining eleksyon kag ginapanginbulahan tagid ng Commission on Election sa patigayon sa masulhay madasig nga resulta kag tayuyon ang aton sini nga piniliay sa piyak sang pila ka mga isolated Tanan kami man. yung mga problema pero na-address man. Nagkalabanan daw halos 100% na no sang mga kandidato Lakat mata. ang nadeklara ang ilang kadalagan especially sa local candidates nato. Supat malapor sila na ang dugan ko. Move forward na kita sa pag-serbisyo sa aton siniya nga mga pumuluyo. Ang aton nga mga kandidato, may mga pamaagi, may mga nagkalain-lain na nga mga ginplastar nga mga programa. Before sang eleksyon kag kampanyahan ay nagplastar na sila daan sa ila plataporma. Now is the time for implementation after sang inyo sini nga pagpungko sa maabot nga June 30. Focus na sa pag-ubra. Dili sa syudad sang Iloilo, sa gihapon ang aton sini nga mga supporters na medyo back to normal life naman. Ito ang aton nga mga lideres no diri sa may syudad sang Iloilo daw isa man lang ang handom, isa man lang ang gina-foresee. Amo ang pagpangalagad kung paano papanamion patakumon ng serbisyo sang lokal nga panguluhan sa aton sini nga mga pumuluyo. Magamo sina hindi winner ang aton nga pumuluyo if ina nga perspective ina nga lalambuton i-fulfill kag bululigan sang aton sini nga mga newly elected officials diri sa aton tagsa ka mga lokal nga panguluhan.
kanami isang viral video ganino dito sa may Banwasang Kabatuan kung hindi ko magsala. Ang paghaksanay wala sang ilang nga kandidato si Vice Mayor Caspe kag si Mayor-elect Pueyo. Ito peaceful man, do sportsman. Munang gusto naton makita no kung ginatudlo sa aton ang sportsmanship spirit sa patag sang hinampang amo man ni dapat ang i-observe kag ipakita sang aton nga mga kandidato. Kadto kita sa aton talulupang don nga mga balita sa siyudad sang Iloilo madinalagon ining ceremonial signing sang bulk water supply project sa ato nga sang Aboitiz Infra Capital Incorporated kag Iloilo City Government kahapon after sang careful review dito magsala daw 3 months sa pag-review sang sini nga proposal kaupod sa PPP Council members sang city government finally na aprubahan o kung ginpirmahan na ang ining proposal, unsolicited proposal sang Aboitiz Infra Capital Incorporated. May kang tanan sa pag plano nga pag-provide sang dugang nga supply sang tubig sa siyudad sang Iloilo. Amo ning maayo nga tinutuyo sini kay we know nga ang Iloilo City kung krisis sa tubig ang paghambalan, ang mga pumuluyo, ordinaryo nga pumuluyo, makatestify gid sina. Especially diri sa may downtown area kung ano kabudlay ang pagkuha sang matinlo nga tubig. Mga barangays naton diri nga hindi gani ma-penetrate sang linya sang tubig kag nagasalig sa pagsagob sa mga water tankers nga nagalibot. Kag kung may El Nino gani kag panahon sang tag-ilinit, baw sakripisyo gid ang pagpila sang aton nga mga kauturan. So paagi sini nga partnership, paagi sini nga kasugtanan between sang city government kung ma-materialize sini kag maaprubahan sang aton sang guniang panglungsod. Pangabuhita, matauhan. Makabuli gid ini sa pagdugang sang supply kag estable nga tubig sa syudad sang Iloilo. Kung mamo sa akon nga to. Balanta naman nga growing economy, madasig ang pagdamo sa mga investments from hotels, BPOs, mga establishments naton. Suno kay Mayor Jerry Treñas, daw kasubo makitaan nga may mga establishmento kita nga nagasalig sa pagpa-deliver sang water tanker. Nagbisan nga ang aton Halaor Dam is about to finish na ang construction sini. Pero paagi sini nga partnership kag agreement mapadasig kag mapasiguro nga madugangan ang supply sang syudad sang Iloilo. Pamatian naton bala ang kabahin kahapon sang mga ginpahayag sang magtimbang nga kampo sang city government nga gin-represent ni Mayor Jerry Treñas nga nag-sign sang sining agreement kag ang bahin sang Aboitiz Infra Capital Incorporated. Pamatian naton ang statement ano bla ang kaundan sang sini nga agreement na gin pirmahan kahapon si Attorney David Garcia no nga katapo sang PPP Council sang city government kag si Ma'am Cosette Canilao nga tiglawas naman sang Aboitiz Infra Capital. Pamatian naton si Attorney David Garcia sa iya sini nga statement no initial nga pagpahayag sang aton siniya nga city government. No appropriations will be coming out from the coffers of the city government. Now, what the city will be contributing here is assistance in getting the permits, okay, and assistance in getting off-takers because this is a bulk water supply, okay, iba man ang distribution sa tubig. So we will be assisting in the off-takers agreement. Now, on the side of the private proponent, the AIC or the Aboitiz Infra Capital Incorporated, AIC, ang ila, they'll be making water treatment facility. They'll be making a total of 8-kilometer line for the waters, no? For the water from the tapping point to the off-takers point. Amo naman na yung ila. They'll make sure that the water follows ang standard, no? It's potable, it's safe. Yes. And this one, no? With this project,
they will also make sure that it's a 24/7 supply of water. So, in a nutshell, Rajuman Joel, that's how the stakes are. Sir, ito, Nabatian si Attorney Garcia, no, kabahin sa PPP Council sa Iloilo City Government sa inisyal nga detalye sang sining plano sang Aboitiz nga mag-supply sang tubig diri sa may syudad sang Iloilo. Damo na kita sang project diri, may desalination plant nga ginpahamtang ang isa man ka kumpanya, pero sa gyapon suno kay Mayor Jerry Treñas, tanan nga investor nga luyag mag-invest sa tubig is welcome sa syudad sang Iloilo, knowing na ang tubig is isa sa mga nagapanguna nga mga kinahanglanon gid sang aton siniya nga mga kauturan kag pati na mga establishmento. So pamatian naman naton ang kabahin sang pagpahayag sang tiglawas sang Aboitiz paagi kay Ma'am Cosette Canilaw, no, ang CEO and President sang Aboitiz Infra Capital Incorporated sa sining madinalagon nga pagpermahanay kahapon sang agreement sa Iloilo City Hall. Si Ma'am Cosette Canilaw sang Aboitiz Infra Capital. For the conferment of our OPS, gusto mo namin i-komendar ang trabaho sa PVP Committee and of course the PVP Office. Thank you so much. Ang Bids and Awards Committee sa City Hambalgan Premier kanina, Mayor ka, ang mga tao, very professional and they really know what they're doing. So, congratulations to the city for having such committee working for you. Ang tatlo ka bulan na natabo, no? Natapos was more than just a regulatory milestone. Naging simbolo ina sang mutual trust, openness, and collaboration between us and of course the PPP Committee and the PPP Office. Like what I said, this project is not just about building infrastructure. It's also, it's really a partnership. And isa man siya, I guess, ginahandog namin na start sa long-term relationship not only between AIC and the city, but of the Aboitiz group. Umpisa pa lang ni. So ginalantang namin ang inyong proyektong maghatag sa dako na impact sa paghatag sa safe, reliable, and na supply sa tubig. Pag sa pagbulig sa Iloilo na mag-uswag pagid. So as we move forward to the next phases ng PPP process, pinapangayon na naman ang continued na support sa incoming council and mayor to help us realize and make this project happen. So we aim to make this partnership a model kung paano kita magtrabaho and smartly, sustainably, and inclusively. And we at AIC, like what Woods said a while ago, we're truly honored to be a part of the growth of the city. Again, Mayong Aga and Madam. Nabatian si Ma'am Cosette Canilaw, ang presidente kag CEO sang Aboitiz Infra Capital nga tiara gid kahapon. Kaupod ang Iloilo City Government sa sining nangin madinalagon nga ceremonial signing. Of course, subject for review ini siya sang aton sini nga sanggunian pangmungsod. Ang full details sini ang sa kung paano i-implement pati ang presyo sang tubig. Pagatunan ini sa mga miyembro sa City Council balaan naton nga sa 12 ka mga councilors ti considera kalabanan da mga anay miyembro naman sang council, no? Kag nagalook forward ang Aboitiz Infra Capital nga matigayon ini, no, in the future for the purpose nga mapasiguro nati sustainable 24/7 kag matinlo ang makonsumo nga tubig sa aton nga mga pumuluyo. Knowing nga ang Iloilo City may ginapangatubang man nga krisis mo sa gastroenteritis kundi ta magsala. Last year, damo sang kaso sang AGE o kon acute gastroenteritis nga gin-report rin sa may syudad sang Iloilo.
Kag ginatudlo nga ang mahigko nga water sources amo ang ginhalinan sang sini nga mga balatian, especially sa mga barangay nga wala sang source sang malimpyo nga tubig. Mga walay kabulay. Amo ni no ang supply, sustainable supply, ang aspeto sa health, kag ang growing economic activity sa syudad sa Iloilo amo gid ang main target sang sini nga agreement. Hopefully ma-materialize, pero ang main source nga kuhaan sini of course nag-rely sa main source naton nga kung mangin operational na ang Halaor Mega Dam project nga ti daw finishing touches na lang ni ang construction na lang sa mga high canals kag mga alagyan sang tubig nagikan sa ibabaw amo ang sunod nga ginasakuan o kuno sunod nga phase sang project. So hopefully kay ti dugay-dugay na ni nga issue sa syudad sa Iloilo, dekada na niya nga problema dring tubig, supply sang tubig sa tion sang tag-ilinit medyo tama kahina sang water pressure. So kabay pa nga ini ma-address kag amat-amat na nga nagabukas ang mga opportunities nga ini ma-address ang ini nga major concern sa syudad sang Iloilo. So power-wise, energy, masiling naton nga daw stable na gawa ang Iloilo. May gin-enhance nga linya sa NGCP sa nagdigad lang kay ti problema tadi sa una brown out anhon ta na karon ang mga infrastructures naton, ang pag-boom sa ekonomiya naton kung mahina ang aton nga enerhiya, ang aton nga water supply hindi stable. So kung ma-address ini nga mga concern ti pana sige-sige na ang pamayagpag kumbaga sang aton siniya nga ekonomiya diri sa may syudad sang Iloilo nga later on ginapananaw kag nagalook forward kita nga magdala sang oportunidad sa aton nga mga pumuluyo, maka-create sang opportunities, job opportunities sa aton nga mga residente, sa mga graduates naton kita mo tadi bulutuan, mapasanyog ang mga services Tuyuhong nga tunay. Dugan ko sa imo. kag maka-benefit sa aton siniya tanan-tanan nga mga pumuluyo. Hay. Bantayan ang dugang pa nga mga updates no sa aton sini nga mga balita diri sa may Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton sini nga mga kauturan alas 9 subong aga may pagguba sang pila ka mga confiscated muffler bla, mga illegal muffler ning kagahod-gahod nga nagasturbo sa mga pumuluyo bla. Nang matulog ka na dugay-dugay may maburot sa gwa sang karsada. Igini gin-confiscate sang ICT TMO naton. Gubon ini patapakan sa pison diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Bantayan yung nakaroon kay cover naton nina ang ining destruction sang mga confiscated anti illegal muffler no sa syudad sang Iloilo nga pangunahan sa aton sini nga alkalde. Good morning kay Ma'am Ingrid Ann nga nagatanaw sa aton sini pagpangalagad kay Sir Sherwin Marcoia. Good morning, good sir. Inday sa imo bagi ay kiay. Si Tuto ga. Sa aton sini nga mga kauturan, move on na kita ha? After election. Ini nga simana nangin masako, nangin makapoy sa bahin sa aton sini nga mga butante pati mga kandidato sa nagbigat ti sang San-o lang to no do isa ka semana nga nangin masako ang tanan nga preparations sa aton nga election, and finally nakadesisyon na ang pumuluyo nangin tayuyon ang aton sini nga pag monitor sang resulta sang eleksyon. Sila na ang Respetuhon naton ang nangin desisyon sang aton sini nga mga pumuluyo. Congratulations sa aton sini nga mga bag-o nga leaders, kabay pa nga ang inyo sini nga obligasyon to serve the public sa aton nga mga constituents no. Kabigon nyo gid na nga obligasyon nga sa diin ang inyo nga moralidad. Ang inyong moral obligation sa pumuluyo is to serve sa aton sini nga mga constituents. Kalimtan na ang mainit nga pagbanggianay sa mga issues, bayluhanay sa issues. Kag focus na kita sa aton sini nga panerbisyo kumbaga sa inyo sini nga mga pumuluyo. Thankful gid kita ha sa mga aton nga mga teachers, mga nag-serve as electoral board, sa aton nga mga security personnel from PNP, Philippine Army, Coast Guard kag iban pa nga mga katapo sang security
Joint Security Council sang COMELEC, nakita nato ni nga once may pagbinuligay ang kada sektor, may kooperasyon sa part sa aton nga mga pumuluyo. Mayaraman sa mga problema pero hindi kita mo nakadako. Tungod nga may arasing kooperasyon kag nagatuman, nagasunod sa katungdanan ng aton sini nga mga kauturan. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Kung nagidamang ang inyong alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless. Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,